Sa patuloy na bakbakan na nagaganap sa pagitan ng Hamas at Israel, isang ospital naman ang naging target at pinaniniwalaang 500 katao ang nasawi dito. At dahil sa naganap na pagsabog ay nagtuturuan ngayon ng Hamas at Israel sa kung sino ang may tunay na pakana. Yan ang tinutukan ng aming grupo upang sa ganun ay maihatid namin sa inyo ang kasalukuyang kaganapan sa pagitan ng Hamas at Israel. Kaya naman hinihikayat kitang tapusin ang video nang sa ganun ay mas maunawaan mo itong mabuti. Kaya simulan na natin. Ang bidyong ito ay kinumpirma ng Wall Street Journal na nagpapakita ng pagsabog sa isang ospital sa Gaza noong Martes. Ang nasabing pagsabog ay kumitil ng hindi bababa sa 500 katao ayon sa mga health authorities ng Gaza. At ngayon nga ay sinisisi ng Hamas at mga opisyal ng Palestina ng Israel sa nangyaring pagsabog. Samantala, sinabi ng opisyal ng Israel na ang pagsabog ay sanhi ng isang raket na pinakawalan ng grupong Palestinian Islamic Jihad na itinanggi naman ng grupo. Ang isang video na ibinahagi ng IDF ay nagpapakita kung ano ang sinasabi nilang isang raket na nagkamali at sumabog kasabay ng pagsabog sa ospital. Heto at pakinggan mo ang naging pahayag ng Israel military spokesman na si Daniel Hagari. I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al-Hali Al-Ma'adi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. Subalit, ang Palestinian envoy sa UN ay tumugon sa naging pahayag ng Israel sa pumalyang rocket na inilunsad mula sa Gaza na naging sanhi ng pagsabog. Heto naman at pakinggan mo ang naging pahayag ng Palestinian ambassador sa UN na si Riyad Mansour. It is a lie and the Israeli spokesperson of the army about a week ago made a statement in which he said evacuate the hospitals are target, and in fact they hit one hospital a week ago, so their intentions is evacuate or hospitals will be hit, and they are responsible for that crime and they cannot fabricate stories to deal with it. Ang nasabing pagsabog ay naganap ilang oras bago umalis si Pangulong Biden para bumisita sa Israel bilang pagpapakita ng suporta. Sinabi ni Biden na hindi niya nagustuhan ang nangyari sa ospital ng Gaza sa isang post sa social media. Dagdag pa dyan ay sinabi rin ng Pangulo na inutusan niya ang kanyang national security team na mangalap ng impormasyon sa nangyaring insidente. Manatili ka lamang nakatutok para sa update sa nagaganap na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ikaw, anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below.